Mapagpalang umaga po sa lahat. Papurihan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po sa kaligtasan. Ikaw po ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Di nagbabago noon, ngayon at kailanman. Ikaw po ang prinsipe ng kapayapaan, ang Alpha and Omega. Aming tanggulan at kanlungan, kalakasan at katatagan, sandigan at masahan sa aming buhay. We praise you, O God. In Jesus' name, Amen. Ika-6 na kabanata. Ang mga selyo. Nakita kong tinanggal ng tupa ang una sa 7 selyo ng nakarolyong kasulatan at narinig kong nagsalita sa tinig na parang kulog ang isa sa 4 na buhay na nilalang. Halika, ang sabi niya. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo. Ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Nang tanggalin ng tupa ang 2 selyo, narinig kong sinabi ng 2 buhay na nilalang, halika, at lumitaw ang isang pulang kabayo. Ang nakasakay ay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang magpasimula ng digmaan sa mundo at magpatayan ng mga tao. Nang tanggalin ng tupa ang 3 selyo, narinig kong sinabi ng 3 buhay na nilalang, halika, at nakita ko ang isang itim na kabayo. Ang nakasakay ay may hawak na timbangan. May narinig akong parang tinig mula sa 4 na buhay na nilalang. At sinabi sa nakasakay sa kabayo, itaas mo ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng 1 kilo ng harinang trigo ay dapat 1 araw na sahod. At ganoon din ang presyo ng 3 kilo ng harinang sebada. Pero huwag itaas ang presyo ng langis at alak. Nang tanggalin ng tupa ang 4 na selyo, narinig kong sinabi ng 4 na buhay na nilalang, halika, at nakita ko ang isang maputlang kabayo. Ang pangalan ng nakasakay ay Kamatayan, at kasunod nito ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ang 4 na bahagi ng populasyon ng mundo sa pamamagitan ng digmaan, gutom, sakit at mababangis na hayop. Nang tanggalin ng tupa ang 5 selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumisigaw sila ng malakas, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ng mga taong pumatay sa amin? Bawat isa sa kanila ay binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin ding tulad nila. Nang tanggalin ng tupa ang 6 na selyo, lumindol ng malakas. Nagdilim ang araw na kasing itim ng damit panluksa at pumula ang buwan na kasimpula ng dugo. Nahulog sa lupa ang mga bituin na parang mga hilaw na bunga ng igos na hinahampas ng malakas na hangin. Naalis ang langit na parang binilot na papel at naalis din ang mga bundok at isla sa kinalalagyan nila. Nagtago sa mga kuweba at sa malalaking bato sa kabundukan ng mga hari, mga namumuno, mga opisyal ng mga kawal, mga mayayaman, mga makapangyarihan at ang lahat ng klase ng tao, alipin man o hindi. Sinabi nila sa mga bundok at mga bato, tabunan ninyo kami at itago upang hindi namin makita ang mukha ng nakaupo sa trono at upang makaligtas kami sa galit ng tupa. Sapagkat dumating na ang araw na parurusahan nila ang mga tao at walang sino mang makakapigil sa kanila. Mapagpalang umaga po sa lahat. Praise God! Atin pong pagbulayan ng binasang teksto mula sa Pahayag 6. Sa umagang ito, habang binubulay po natin ang salita ng Diyos, may panawagan po sa atin para sa ating personal na refleksyon. Kumusta po ba ang ating relasyon sa ating Panginoon? Kumusta po ba ang ating buhay sa panahon ng mga pagsubok? Kumusta po tayo bilang kapwa mananampalataya? Ang desire po ba natin ay nakatugon sa desire ni Lord? Sa maraming talata mula sa mga aklat sa Bagong Tipan, makikita po natin yung passion and compassion ni Lord sa mga kaluluwa. At iyon po ay bahagi ng itinanim na pag-ibig sa atin ng Lord, to have that same passion and compassion for souls. John the Beloved wrote the book of Revelation. Naglalaman ng mga pahayag ng Panginoong Hesukristo tungkol sa mga propesya at pangitain na ipinakita ng Diyos kay Apostol Juan sa pamamagitan ng mga anghel sa Pahayag 1, at iyan ay bilang bahagi ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos bigyan tayo ng mga paalala at babala, ngunit nasa atin ang malayang pagpapasya at pagpili. Ngayon, isa-isahin po natin ang unang 6 na selyo na tinutukoy sa Pahayag 6. Ang unang 6 na selyo, yung mga selyo po ay sumasagisag sa mga pangyayaring magaganap bago ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Alam po nating darating, babalik ang ating Panginoon.
Ano-ano po ang mga magaganap? Paano po kaya niya tayo maabutan? Sa panahon ng ligligan, mananatili po kaya tayo? Matititira po kaya tayo? Unang selyo, ang puting kabayo, pahayag 6 verse 1 to 2, panalo o tagumpay ng mga mananampalataya. Nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 selyo at narinig kong sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang sa tinig na silakas ng kulog, "Halika!" At nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manakop. Ikalawang selyo, ang pulang kabayo, pahayag 6 verse 3 to 4. Digmaan at pagkakawatak-watak. Nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, "Halika!" Isa namang kabayong pula, ang lumitaw na ang nakasakay, ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatahya ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Ikatlong selyo, ang itim na kabayo, pahayag 6 verse 5 to 6. Kagutuman at kahirapan. Nang alisin ng kordero ang pangatlong selyo, narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, "Halika!" Isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. May narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng 4 na buhay na nilalang na nagsabi, "Isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganoon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak." Ika-4 na selyo, ang kulay abong kabayo, pahayag 6 verse 7 to 8. Kamatayan at impyerno. Nang alisin ng kordero ang pang-4 na selyo, narinig kong sinabi ng pang-4 na buhay na nilalang, "Halika!" Isang kabayong maputla ang nakita ko at ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, salot at mababangis na hayop sa lupa. Yes po, war, famine, death, hell. Yan po ang mga bagay na bahagi ng kasasapitan kung hiwalay ka sa Diyos. And at this very moment, alam po ng marami iyan. Pero ang nakalulungkot, marami pa rin ang tumatalikod. Pagkat ang higit na pinapahalagahan ang yung mga bagay na meron sila ngayon, buhay na temporary sa sanlibutang ito. Ika-5 selyo, ang mga kaluluwa. Pahayag 6 verse 9 to 11, pagkakaisa ng mga kaluluwa ng mga martyr. Nang alisin ng kordero ang panlimang selyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila rito. Ni sumigaw sila ng malakas, "O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat." Gaano pa katagal bago ninyo hatulan at parusahan ng mga tao sa daigdig na pumatay sa amin? Ilement binigyan ng puting kasuotan ng bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa mga lingkod na papatayin ding tulad nila. Ika-6 na selyo, ang malakas na paglindol, pahayag 6 verse 12 to 17, pagkawala ng tiwala sa mga pinuno. Nang alisin ng kordero ang pang-6 na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit, panluksa at ang buwan ay naging kasimpulan ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos. Kapag hinahampas ng malakas na hangin, naglahlaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ng mga bundok at mga isla. Nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, "Tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa poot ng kordero, sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang poot." At sino ang makakatagal sa harap nito? Yung ika-7 selyo po ay matatagpuan sa chapter 8. Mga magulang at kapatid, papasama na po ng papasama ang mundo. Grabe na po ang mga krimen, kakaiba na po ang pamumuhay ng mga tao. Sa panahong ito, nanonormalize ang mali, outcast ang mga gumagawa ng tama. Jesus is coming! Makipaglaban po tayo. Ibuno po natin ang ating pananampalataya. Ilaban po natin ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan, katrabaho, kamag-anak na pilit inaahgao ng mundo, na pilit pinapapasok sa bitag ng kaaway. Ano pong mahahalagang aral ang mapupulot natin sa umagang ito? Una, magkaisa po tayo bilang mga mananampalataya. Marami pong mga pagsubok na darating. Napakahalaga po ng ating pagpapalakasan, pagdadalanginan, pagpapaalalahanan. Mahalaga pong maiparamdam natin yung same love na binigay sa atin selflessly ni Lord.
Magkaisa po tayo at hindi kanya-kanya. Magkaisa po tayo in fulfilling God's mission, vision, and goals. Kagaya po niyan mga ngaluluwa, po tayong sa pamamagitan ng evangelistic crusade sa May 3. Hawak kamay po nating gawin ito sa kapurihan at karangalan ng Diyos. Kaluluwa po ang nagpapaligaya sa Lord, not our skills, not our talents, and absolutely not our possessions. Mapangiti po natin si Lord sa ating pagsunod, sa pag-ibig natin sa mga kaluluwa. Lead people to Him. Make Him known. Pangalawa, pagsisisi at pagbabalik loob. Repentance means a lot to the Lord. Diyos siyang mapagpatawad. Diyos siyang maibigin. Diyos siyang mahabagin. Hindi tinutuldukan ni Lord ang tao sa mga pagkakasala, nito, but He gives chances to His people. 1 Juan 1:9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Ang hinihintay ng Diyos sa sangkatauhan ay pagsisisi, pagtalikod sa mga maling gawain, pagbabalik loob sa Kanya. 2 Chronicles 7:14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Napakahalagang paalala sa lahat sa atin bago ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Maging prepared tayo sa pagbabalik ni Lord Jesus. Tiyakin po nating may langis ang ating mga ilawan. Maging matalino po tayo ayon sa pamantayan ng Diyos. Pangatlo, pagtitiis at katiyagan. Sa dami ng hagupit ng buhay, ang maging mindset po natin ay pansamantala lang ito. Hindi po sakit ng kalooban at kapighatian ng plano sa atin ng Diyos. Jeremiah 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ayun naman pala, ang desire ni Lord para sa atin ay kinabukasang puno ng pag-asa. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin, kapatid. Huwag tayong magpatangay sa kalungkutan, depression, anxiety, mga alalahaning walang katapusan. Hanggang nabubuhay tayo sa mundong ibabaw, consumer tayo, kaya normal ang gastos, ang bills, ang mga bayarin, problema. Pero bukod sa mga yan, ano pa po ang constant? Ang katapatan ng Diyos, ang probisyon ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, maging mapagtiis, maging matiyaga while we're waiting. Sa tiwina, panalangin natin ang bunga ng banal na espiritu. Let's serve the Lord with gladness. Huwag po tayong panghihinaan ng loob. Matiyaga tayong magtiwala na after this life, may buhay na hahantong sa panan ng Lord na naghihintay sa atin. Conclusion na po tayo. Itanim natin sa ating mga puso na ang Panginoong Hesus ang ating buhay na pag-asa. Magtiwala po tayo sa Diyos, buong puso at lubusan. Magkaroon po tayo ng puso para sa bawat isa, magmalasakitan. Magkaisa po tayo sa nais ng Diyos. Paghandaan po natin ang kaniyang pagbabalik. Ito lamang po, at sa Diyos po ang papuri.